Araw-araw, nakikita natin ang krimen sa kalikasan. Tonelada ng basura ang itinatapon kung saan-saan, plastic, bote, styrofoam. Ang mga ito ay hindi agad nabubulok at nagiging banta sa ating kalusugan at sa buhay ng mga hayop. Grabe! Hindi ba nila alam na nakakasira ito ng ating ecosystem? At nagdudulot ito ng biodiversity loss. Tama ka. Ang plastic ay tumatagal ng daan-daang taon bago ito mabulok. At kung hindi ito maa-aksyonan, nilalason nito ang ating tubig at lupa. At dahil dito, maraming isda at hayop ang namamatay. Hindi lang sila, pati tayo ay naapektuhan dahil bumabalik ito sa ating pagkain. Ano to? May plastic sa loob ng isda? Ito ba yung pinapakain sa pamilya ko? Ito ang tinatawag na ecological crime, maling pagtatapon ng basura na nagdudulot ng polusyon. Hindi nawawala ang plastic, kundi napupunta sa karagatan, kinakain ng mga isda, at bumabalik sa ating hapagkainan. Hindi lamang ito simpleng basura. Ito ay isang banta sa ating buhay at malinaw na krimen sa ating kalikasan. Alam niyo ba, may batas na nagbabawal sa maling pagtapon ng basura. Ito ay Republic Act 9003 o mas kilala sa Ecological Waste Management Act of 2000. Ayon sa RA 9003 ay dapat may tamang segregation na bubulok at di nabubulok recyclable hazardous waste. At alam nyo ba, kapag nilabag ang batas na ito, may kaungkulang parusa, multa o community service. Kaya malinaw, ang maling pagtatapon ng basura ay isang krimen. At hindi lamang ito tungkol sa RA 9003. May kinalaman din ito sa Clean Water Act of 9275 na ang pagtatapon ng basura sa ilog at dagat ay nilalabag nito. What if mag-recycle at mag-reuse tayo ng mga bagay-bagay para makatulong sa kalikasan? Sumali sa mga clean-up drive, tree planting at turuan natin ang ating mga kabataan kung paano pangalagaan ang ating mahal na kalikasan. Tandaan, ang batas ay hindi lang sulat sa papel. Ito ay gabay para protektahan ang kalikasan at ang ating kinabukasan. Kung lahat ay kikilos, makakamit natin ang malinis, ligtas at maayos na kapaligiran. Ang krimen sa kapaligiran ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi paglabag sa kalikasan at sa ating buhay. Kung susundin natin ang mga batas gaya ng RA 9003 at RA 9275 at kikilos ng sama-sama, magiging solusyon tayo at hindi polusyon.